aming bahay kasi plano kong dalawin yung school ni Tiseos kung saan ko siya i-enroll. So, lalakarin lang namin mag-iina. Late na kami nagigising lagi kasi ang tulog pa namin ay, iwan ko ba magdadalawang linggo na kami dito pero yung tulog pa rin namin ay oras sa Pilipinas. At 5 hours kasi advance ang New Zealand dyan sa atin. So yung tulog pa namin mag-iina ay sa Pilipinas pa. Ewan ko, magdadalawang linggo na kami sa linggo. So late kami lagi nagigising. So, ayun. Kailangan ko na munang magmadali para makapunta doon kasi ay ilinisin ko pa yung mga bata. Ilisan ko muna sila. At syempre, school yung pupuntahan namin. So, tara. Ito yung buhay ko dito. Nagre-ready po ako na lumabas po kami. Kaming mag-iina kasama namin si tatay. Bibisitahin namin yung magiging school ni Tiseos kung saan ko pinaplano siya papasukin or i-enroll this coming January 2024. Hindi ko pa po yung napupuntahan pero depende tayo sa Google Map mula dito sa street namin. So bibisitahin ko, magtatanong ako kung paano mag-enroll yung kagaya po namin na immigrants, kung ano yung mga sistema, ano yung mga requirements, at good luck sa akin kasi sa totoo lang ay sobrang adjustment ko po kasi hindi ko po kasi sila masyadong naiintindihan. Meron kasi silang accent na hindi ko talaga siya masyadong maintindihan. So good luck sa akin. Sana magkaintindihan kami ng makakausap ko. At ito yung madalas na kinaiingitan ko sa mga anak ko kasi sila super adjust na sila. Sa ilang araw lang namin dito, super adjust na sila sa climate, sa mga tao na nakakausap nila. Parang wala lang sa kanila kapag naglalaro sila sa playground, nakikipag-usap sila, nagkakaintindihan sila ng mga kausap nila. Pero ako na kahit pa paano nakakaintindi naman tayo ng English, ay hindi ko talaga sila maintindihan. At the same time ay medyo talaga naninibago po ako sa klima dito. Unlike po sa mga anak ko na sobrang adjusted na sila kaagad. Ako, para akong trinatrangkaso na hindi ko maintindihan. Pero nilalabanan ko lang dahil nga ako lang po yung naiiwan sa mga bata. Kailangan kong bumangon para asikasuhin sila. Mag-ayos kasi kalilipat lang namin po ng bahay. So, kailangan kong gumalaw, kumilos kahit na yung mga kasukasuan ko, yung mga muscles ko ay masakit po talaga. So, yun po yung buhay ko ngayon dito sa bansang New Zealand. Ito po ang buhay namin na pamilyang Pinoy dito sa New Zealand. Sasama ko po silang dalawa na mag-i-incorp ko. Tara po, samahan niyo po kami. Papunta na po kami sa school na magiging school ni Tiseos. So, good luck sa akin. Kung kayanin ko. Maglalakad lang po kami ng mga bata. Punta dun sa school na sinasabi ko. Naglalakad lang po kami ng mga bata pero si Tiseos dinala niya yung scooter niya. Sabi ko, sige, dalhin niya. Pero maingat naman to hindi na, may takot din. Pag malayo na siya, di niya na ako nakikita. Bumabalik na siya. Naglalakad po kami. It's 1:58. Sabi sa Google, 2 minutes drive and 9 minutes walking. Ano? Diyan po yung dating tinirahan namin. Malapit lang po doon sa bagong tinitirahan namin sa ngayon. Mas better kasi yung tinitirahan namin ngayon, mga kabluming nanay and my true believers. Diyan po yung tinirahan namin ng 1 week. Mas better kasi yung tinitirahan namin ngayon kasi may living room. Unlike po kasi dito, room lang talaga siya. At common yung CR, common yung kitchen. Pero ngayon yung tinitirahan namin ay bahay talaga siya. May living room. Maganda, bahay siya talaga. Makikita mo talaga lahat ng part ng bahay. Hindi pa namin sarili. Meron kaming kasama pero dalawang mag-asawa lang. So most of the time, kami lang ng mga anak ko ang
nasa bahay. Kasi dalawang mag-asawa lang yung kasama namin. Wala silang kasamang anak. So, yun. Yun lang po yung, sila lang po yung mga kasama namin sa bahay. Dalawa yung rooms na ino-occupied namin. Tapos isa doon sa kaibigan ni June. Dalawa sila sa isang room. At common pa rin yung living room. Common ng CR. Pero okay lang kasi magkakaibigan naman sila. So wala akong nararamdamang hiya or pagkaalangan. Kasi magkakaibigan naman sila. Yun lang po yung kwento ko eh. Ito po yung storya ng buhay namin dito sa New Zealand. Lalong-lalo na po ako na stay-at-home mom. Sana makahanap din po ako ng work para matulungan ko yung asawa ko kasi hirap po talaga dito. Napaka taas po ng standard of living po dito. Cost of living po dito. So, kailangan ko rin talagang mag-work. Sana ma-figure out namin kung paano. Tingnan nyo po dito yung mga bakod-bakod nila. Hindi sila masyadong maarte sa mga fences nila kasi kahoy lang. Tsaka wala silang gate. Kadalasan wala silang gate. Pero yung tinitirahan namin may gate. Kung may gate, ma'am, simple lang yung mga gate nila. Tsaka yung mga fences nila, ganyan lang. Hindi sila dito paartihan ng mga bakod. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas na kapag nasa maayos kang lugar, ay naku, halos di mo na makita yung bahay sa taas ng mga bakod nila. Pero dito, tinan nyo po yung mga bakod nila. Kahoy lang, made of woods. Yung kanilang mga fences. Ayan, Knowles Street. Knowles, how can we read that? Knowles Street. Ay, mainit. It's 2 PM po dito. Naglalakad po kami at tirik na tirik ang araw. Ang 2:00 po, tirik na tirik pa rin po ang araw. Stop muna tayo, anak. Tingnan ko muna yung map ko kasi baka para di tayo maligaw. Stop ka muna. Ayan na po, nahanap na po namin. Ayan na po. Nahanap na po namin yung school. Kaya bigla akong kinabahan. Paano ako makikipag-usap? Hindi ko sila maintindihan. My God. Good luck! One eternity later. Nakalagay, ito po yung office nila. Nakalagay, magsasarado sila ng 2:55 pero sarado na sila. So balik na lang tayo ng umaga dito, Tiseyos bukas. Ito yung school nila, oh, ang cute. Baka bawal ako mag-video. Dito lang tayo sa may bungad. Kasi hindi pa natin alam kung ano ang sistema dito. So ito yung school ng front nila. Sa loob, meron pa sa loob. So balik na lang tayo siguro bukas. Wala pong tao kami naabutan. Siguro balik na lang ulit kami bukas. Kasi walang tao. Pero ang sabi nila, 2:55 pa magsasara. Pero 2:18 pa lang. Gutom na rin si Tamiris. Naglakad lang ng konti, nagutom na. Napakaganda po ng school dito. Apo, uwi na tayo. Apo. Wala po talagang tao kahit na naghintay kami ng about 5 to 10 minutes. 10 minutes akong naghintay, walang tao pa. Siguro subukan ko na lang ulit ng umaga bukas. Kasi nagtitingin-tingin din ako baka pwede rin kay Tamiris para makadiskarte din tayo ng trabaho. So na tayo naabutan, babalik na lang ako bukas. Papakarga na yung anak ko. Yung 9 minutes po na walking, sabi ng Google Map, ay nabot na kami ng 15 minutes dahil sa kakapahinga. Kasi po nung pauwi na po, ay nagpapakarga na si Tamiris. Di ko na siya kayang kargahin. Matanders na talaga ang nanay nyo. So di ko na siya kayang kargahin. At nagpapabili pa siya ng ice cream. Di ko alam kung saan kami bibili ng ice cream. Wala po ditong sari-sari store. Ay,
Ay, nako po. Buhay ng ina nyo. 2 minutes drive, sabi ng Google Map. At 9 minutes na lakad or walking. Hindi naman nasayang yung lakad namin kasi at least nagpa-familiarize ako ng mga daan. Opo, bibili tayo ice cream. Opo, bibili tayo ice cream. Hanap tayo ng store. Okay, let's go. Lakad ulit. Hindi ko na tuloy ma-vlog yung pag-uwi namin dahil hindi ko na kaya mag-video dahil nagpapakarga na po si Bunsoy. Ay, buhay ng ina. Dito, pamilyang Pinoy sa bansang New Zealand. Ay, ice cream. Sa bahay.